Alam mo ba na minsan mas napapasunod mo ang isang tao kapag sinabi mong huwag niyang gawin ang isang bagay? Ito ang tinatawag na reverse psychology at siguradong makaka-relate ka kung gaano ito kabilis gumana sa isip natin. Halimbawa, isipin mo ito. Huwag mo isipin ang puting kabayo. Tama, puting kabayo agad ang pumasok sa isip mo. Ganun gumagana ang reverse psychology. Kapag may bagay na ipinagbabawal o sinasabing huwag gawin, mas lalo itong pumapasok sa isip mo. Sa psychology, tinatawag itong reactance. Ito yung natural na tugon ng utak. Kapag nararamdaman nating tinatanggalan tayo ng kalayaan na pumili o magdesisyon. Kapag sinabihan kang huwag gawin ang isang bagay, biglang may parte sa'yo na gustong patunayan na kaya mong gawin yon. Kaya ginagamit ito ng mga tao sa iba't ibang paraan. May mga magulang na sinasadyang sabihin sa anak na huwag kainin ang gulay para lalo itong kainin. May mga marketers na sinasabing limited lang ang product para mas lalo itong bilhin. Sa relationships, pati na rin ginagamit ito. Halimbawa, kapag sinabihan mong huwag mo akong tawagan, madalas lalo ka nilang tatawagan. Hindi nila alam na pinapasok na nila ang laro ng reverse psychology. Ganito kasimple pero kalakas ang epekto nito. Kapag alam mo kung paano gamitin, pwede itong maging tool para sa communication o para mas maintindihan kung paano nagre-react ang tao sa mga salita. Sa susunod na parte, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang reverse psychology ng maayos at hindi para manakit, kundi para makatulong at maging mas matalino sa pakikitungo sa iba. Kapag naiintindihan mo ang reverse psychology, mas nagiging malinaw sa'yo kung bakit minsan ang tao ay tila kumukontra sa direktang utos o payo. Kahit sa simpleng araw-araw na eksena gumagana ito. At kapag alam mo kung paano ito gamitin, sa tamang paraan nagiging mas madali ang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa iba. Mahalaga rin na alam mo kung kailan at kanino mo ito gagamitin dahil kung gagamitin mo ito sa maling paraan, pwede itong magdulot ng sama ng loob o maling akala. Kaya dapat responsable at may respeto ka sa kausap mo. Number 1. Sa isang relasyon o pakikipag-usap sa partner, halimbawa may gusto kang gawin kasama ang partner mo pero ayaw niyang sumama. Kapag direkta mong sinabi na, sumama ka na please, baka lalo siyang tumanggi. Pero kapag sinabi mong, sige, wag na lang, baka hindi ka rin mag-enjoy sa lugar na pupuntahan natin madalas. Mas maiisip niyang, teka, baka masaya nga ito, at siya na mismo ang magyayaya. Sa ganitong paraan, hindi mo siya pinipilit, pero nabubuksan mo ang isip niya sa posibilidad na gusto niya rin pala itong gawin. Ang reverse psychology dito ay hindi para manipulahin, kundi para ipakita na may choice siya at hindi siya pinipuwersa. Sa business, ganito rin ang laro. May mga negosyante na sinasabi sa client, alam ko na baka hindi ito ang hinahanap mo, pero okay lang kung hindi mo kunin. Ang epekto nito madalas naiisip ng client na teka baka nga ito ang bagay sa akin kasi hindi siya minamadali o pinipilit. Sa social interaction naman, isipin mo yung isang tao na gusto mong makilala. Kapag sobrang pilit ang approach, minsan umaatras sila. Pero kung casual mong sasabihin, okay lang kung busy ka, hindi mo naman kailangan sagutin. To ngayon, mas malaki ang chance na bumalik sila sa'yo kasi wala silang nararamdamang pressure. Ito ang kagandahan ng reverse psychology. Kapag ginagamit mo ito sa matured na sitwasyon, may respeto at hindi pilit pero sa likod, nito alam mo na ang tao kapag hindi pinipuwersa. Mas gumagawa ng hakbang ayon sa sariling desisyon. Sa huli, hindi ito tungkol sa panlilin lang, kundi sa mas maayos na paraan ng pakikipag-usap. Kung marunong kang gumamit nito, mas lalawak ang pag-unawa mo sa tao at mas gagaan ang pakikitungo mo sa kanila sa relasyon, man-negosyo o pang-araw-araw na usapan. Number 2. Sa business at negotiation. Sa mundo ng negosyo at pakikipag-usap sa mga kliyente, madalas nagagamit ang reverse psychology para magbigay ng sense na hindi sila pinipilit. Halimbawa, sa isang negosasyon, imbes na sabihin mong kailangan mong kunin ang package na ito ngayon, pwede mong sabihin na, pero kung tingin mo hindi ito ang bagay para sa'yo, okay lang naman. Kapag ganito ang approach mo, nabibigyan sila ng kalayaan sa desisyon at mas nagkakaroon sila ng curiosity kung bakit mo sinasabi na okay lang na hindi nila kunin. Ang epekto, mas lalo nilang titingnan ang offer mo at mas malaki ang posibilidad na sila na mismo ang magdesisyon na kunin ito. Sa sales, may mga tindero na sinasadyang sabihin na, ay, baka hindi mo magustuhan ang quality nito kasi para ito sa mga taong mahilig sa matibay at matagal masira. Ang epekto, mas mapapaisip ang buyer at minsan lalo nilang gustong subukan kung totoo nga ito. Ito ang kapangyarihan ng reverse psychology sa mas matured na setting. Hindi mo kailangang mangulit o mamilit, pero sa paraan ng pagsasalita mo, nagkakaroon sila ng motibong salungatin ang inaasahan mo na siya naman talagang gusto mong mangyari. Kung gagamitin mo ito sa negosyo, tandaan na dapat malinaw pa rin ang respeto mo sa kausap mo.
Hindi ito para dayain sila, kundi para i-present ang bagay sa paraang hindi sila makaramdam ng pressure. Sa ganitong paraan, mas magiging natural at totoo ang desisyon nila. Number 3. Sa social interaction at networking. Sa mga bagong kakilala o sa mga taong gusto mong makagaanan ng loob, magagamit din ang reverse psychology para maging mas komportable ang usapan. Halimbawa, may isang taong gusto mong makilala pero parang mailap o tahimik. Imbes na pilitin mo siyang makipag-usap, pwede mong sabihin na ayos lang, hindi mo kailangan sagutin ito. Kung busy ka o kung hindi, mo trip makipagkwentuhan ngayon. Kapag narinig nila yon, mas nakakaramdam sila ng kalayaan at wala silang pressure. Ang nangyayari, sila na mismo ang lalapit o magbubukas ng usapan dahil hindi nila naramdaman na pinipilit mo sila. Gumagana ang prinsipyo ng reverse psychology dahil sa halip na iparamdam mo na kailangan nilang makipag-interact, ipinaparamdam mo na kahit hindi sila makipag-interact ay ayos lang. May mga pagkakataon din sa mga social events kung saan pwede mong gamitin ito. Halimbawa, may inuman o get-together at gusto mong sumama ang isang kaibigan pero ayaw niya. Pwede mong sabihin na, sige, huwag ka na lang sumama, baka maboard ka lang doon. Ang resulta, mas mapapaisip siya at baka siya pa mismo ang magsabing hindi. Sasama ako, baka masaya nga yun. Sa networking events, turifo na psikologa. Sa halip na pilitin mong i-pitch agad ang sarili mo, minsan mas effective na sabihin mong, siguro hindi ito ang hinahanap mo, pero share ko lang baka sakali. Ang epekto, mas makikinig sila sa'yo dahil wala kang pressure na binibigay. Ganito kaganda ang epekto ng reverse psychology sa social interaction. Hindi lang ito tungkol sa kung paano mapapasunod ang tao, kundi kung paano mo sila marerespetuhan habang binibigyan sila ng puwang na magpasya para sa sarili nila. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng mas natural na koneksyon at mas magandang usapan. Number 4. Sa team management at leadership. Kapag ikaw ay nasa posisyon ng pamumuno, hindi lahat ng tao ay agad sumusunod sa direktang utos. Dito pumapasok ang galing ng reverse psychology. Imbes na pilitin mo ang isang miyembro ng team na gawin ang isang bagay, pwede mong iparamdam na may kalayaan siyang pumili at hindi siya obligado. Halimbawa, imbes na sabihin mong gawin mo ito ngayon, pwede mong sabihin na, pero kung sa tingin mo hindi ito ang tamang oras o hindi mo ito kayang tapusin, ayos lang naman kung hindi mo muna gawin. Ang magiging epekto nito, mapapaisip siya at mas malamang na sabihin niyang, hindi, kaya ko ito. Gagawin ko na. Sa isang grupo, mahalaga na maramdaman ng bawat isa na may tiwala ka sa kanila. Kapag hindi mo sila pinipuwersa, mas nakikita nila ang sarili nila, na may control sa trabaho at mas tumataas ang motivation nila. Ito ang isa sa pinakamagandang dulot ng reverse psychology sa pamumuno. May mga leader na ginagamit ito sa meeting. Halimbawa, may gustong mag-share ng idea pero nahihiya. Pwede mong sabihin na kung wala kayong maisip ngayon, ayos lang, pwede tayong tumigil dito. Pero kadalasan, may isa o dalawang tao na biglang magsasalita dahil ayaw nilang matapos ang usapan nang wala silang naiaambag. Sa mga project na may deadline, pwede rin ito. Imbes na sabihin kailangan bukas tapos na ito, pwede mong sabihin na kung di mo kaya tapusin, pwedeng next week na lang natin tingnan ulit. Ang resulta, marami sa kanila ang mapapaisip na hindi, kaya ko ito ngayon, tapusin ko na. Sa psychology, ito ay patunay na kapag pinipilit mo ang isang tao, minsan mas lalo silang lalaban. Pero kapag binigyan mo sila ng espasyo at option, sila mismo ang kikilos para patunayan na kaya nila. Ganito kaganda ang epekto ng reverse psychology sa team management at leadership. Hindi mo lang basta natatapos ang trabaho, napapaganda mo rin ang samahan, at napapalakas mo ang tiwala ng bawat isa sa kanilang sarili. Number 5. Sa self-motivation at personal growth. Hindi lang sa ibang tao nagagamit ang reverse psychology, kundi pati sa sarili mo. May mga panahon na alam mong kailangan mong gawin ang isang bagay pero parang wala kang gana. Dito mo pwedeng gamitin ang parehong prinsipyo para i-trick ang sarili mong isip. Halimbawa, kailangan mong mag-exercise pero tinatamad ka. Sa halip na pilitin mong sabihin sa sarili mo na kailangan kong mag-workout ngayon, pwede mong sabihin sa sarili mo na huwag ka na lang mag-exercise, hindi mo rin naman kaya or hindi mo rin naman matatapos. Mapapansin mo na biglang may lalabas na pakiramdam na teka kaya ko naman eh. Sige, gagawin ko na. Gumagana ito dahil sa parehong dahilan na tinatawag na reactance. Kahit sarili mo ang kinakausap mo, may parte ng isip mo na ayaw pinipilit at gustong patunayan na kaya mong gawin ang bagay na iyon. Pwede mo rin itong gamitin sa mga gawain na matagal mo nang iniiwasan. Halimbawa sa pag-aaral o trabaho, sabihin mo sa sarili mo na siguro hindi mo naman matatapos yan ngayon kaya wag mo na lang subukan.
Ang epekto, minsan bigla kang magkakaroon ng drive na patunayan na kaya mo nga. Sa personal growth, malaking bagay ang mindset na ito. Hindi mo kailangang laging puwersahin ang sarili mo. Minsan kailangan mong gamitin ang psychology para ma-trigger ang natural mong reaksyon na gustong ipakita na kaya mong lampasan ang sinasabi mo sa sarili mo. Sa ganitong paraan, nagiging mas magaan at mas nakakatuwa ang proseso ng pagpupursige. Hindi mo mararamdaman na pinipilit mo ang sarili mo, pero makikita mong gumagawa ka na ng hakbang papunta sa gusto mong marating. Kaya subukan mo ito sa maliit na bagay sa araw-araw at obserbahan ang epekto. Baka sa simpleng paraan na ito, mas lalo kang ma-inspire at mas maging determinado na abutin ang mga goal mo. Number 6. Sa conflict resolution at pagtitimpla ng away. Kapag may tensyon o hindi pagkakaintindihan, madalas ang instinct natin ay ipilit ang punto natin o pilitin ang kabilang panig na sumunod sa gusto natin. Pero dito mo rin pwedeng gamitin ang reverse psychology para mas mapagaan ang sitwasyon at mabuksan ang isip ng kausap mo. Halimbawa, may kausap ka na galit at ayaw makinig. Imbes na sabihing dapat makinig ka sa akin ngayon, pwede mong sabihin na sige, wag na natin pag-usapan kung tingin mo wala na talagang pag-asa. Baka mas lalong matrigger lang tayo. Sa ganitong approach, bigla siyang mapapaisip na teka baka kailangan ko nga siyang pakinggan. Baka may solusyon pa. Sa mga sitwasyon na mainit ang ulo ng kausap, ang pagbibigay ng option o ang pagbitiw ng linya na parang sumusuko ka ay kadalasang naglalabas ng kabaligtarang reaksyon. Minsan sasabihin pa nila na, hindi, gusto ko pa itong ayusin, sabihin mo na. Ginagamit din ito ng mga counselor at negotiator. Kapag sinabi mong, sige, kung sa tingin mo hindi na mahalaga to, hahayaan na lang natin. Madalas ang sagot ay hindi. Importante ito sa akin, ayusin natin. Ang kagandahan nito, hindi mo sila pinilit o binara. Pinalabas mo lang na may choice sila. Sa ganitong paraan, mas nagiging bukas ang usapan at mas lumalambot ang tensyon. Sa psychology, ito ang sinasabing pagbibigay ng autonomy o pagpaparamdam na hawak pa rin nila ang desisyon. Kahit may conflict, kapag ginamitan mo ng reverse psychology, mas mabilis ang pagbabalik ng mahinahong pag-iisip. Kaya kung nahihirapan kang mag-ayos ng tampuhan o alitan, subukan mong gamitin ang taktika na ito. Hindi para manipulahin ang kausap kundi para tulungan kayong dalawa na makita ang mas malinaw na solusyon. Number 7. Sa mental health at paghikayat sa sarili o iba. May mga pagkakataon na ang tao, kapag pinipilit natin, lalo silang nagre-resist. Lalo na pagdating sa usapang mental health, minsan hindi mo pwedeng diretsahang sabihing, magpatingin ka na sa professional or dapat ganito na ang gawin mo. Kasi mas lalo silang lalayo o magtatago. Dito mo rin pwedeng gamitin ang reverse psychology ng may malasakit at pag-iingat. Halimbawa, may kaibigan kang alam mong stressed at kailangan ng tulong. Imbes na sabihin kailangan mong magpahinga ngayon, pwede mong sabihin na sige lang, kung gusto mong ipagpatuloy kahit pagod ka na, ikaw bahala. Minsan, dahil doon, siya na mismo ang magsasabi na oo nga no, baka kailangan ko na talagang magpahinga. Sa sarili mo, pwede mo rin itong gamitin. Kapag alam mong kailangan mo ng pahinga pero ayaw mong aminin, sabihin mo sa sarili mo na sige lang, magpuyat ka pa kung gusto mo, kahit na pagod ka na. Mapapansin mo, bigla mong sasabihin sa sarili mo na tama na, kailangan ko ng matulog. Sa therapy at counseling, ginagamit ito ng mga psychologists para hindi makaramdam ng pressure ang kliyente. Kapag sinabi mong hindi mo naman kailangang magbukas kung ayaw mo, madalas sila pa mismo ang magsasabi ng mga bagay na gusto nilang ikwento. Ang epekto nito sa mental health ay malaki. Napaparamdam nito sa tao na hawak pa rin nila ang kontrol sa sarili nilang proseso. Hindi sila pinipilit, kaya mas nagiging bukas at mas mabilis silang magdesisyon ng pabor sa sarili nilang kapakanan. Ang trust lagi gamitin ito ng may malasakit. Ang reverse psychology sa ganitong konteksto ay hindi para manipulahin, kundi para suportahan. Ang layunin ay tulungan ang sarili o ang iba na makita ang mas makakabuti sa kanila nang hindi sila nakakaramdam ng sapilitan. Sa ganitong paraan, nagiging mas magaan ang approach natin sa mental health na ipaparamdam natin na may choice pa rin ang tao at doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Number 8. Sa creativity at pagpapausbong ng ideya. Minsan kapag gusto mong maging mas malikhain o gusto mong tulungan ang ibang tao na maglabas ng ideya, nakakatulong ang reverse psychology para ma-unlock ang utak. Bakit? Dahil kapag may sinabi kang bawal o hindi kaya, madalas may parte sa isip na gustong patunayan na posible ito. Halimbawa, sa isang brainstorming session sa trabaho o sa project ninyo, imbes na sabihin mong sige, mag-isip tayo ng pinakamahusay na ideya ngayon. Pwede mong sabihin na, siguro wala na tayong maisip na mas maganda pa kaysa dito. Minsan sa mismong sandaling iyon, may bigla na lang magsasabi na paano kung ganito na lang gawin natin?
at doon nalalabas ang bagong ideya. Pwede mo rin itong gamitin sa sarili mong proseso ng creativity. Kapag gusto mong magsulat pero wala kang maisip, pwede mong sabihin sa sarili mo na mukhang wala ka nang maisusulat na bago, huwag ka na lang magsimula. Biglang may lalabas na thought na teka, kaya ko pa pala, subukan ko lang. Sa mga artist o designer, madalas nilang gamitin ito bilang pampasigla. Kapag sinabi mong hindi mo naman siguro kaya gumawa ng kakaiba dito, nagiging challenge iyon sa utak at bigla ka nang makakaisip ng bagong konsepto. Ang ganitong paraan ay hindi lang nagpapalabas ng ideya, kundi nagtatanggal din ng pressure. Sa halip na isipin na kailangan mong mag-deliver ng perfect, binibigyan mo ang utak ng pagkakataon na maglaro at mag-explore. Ang reverse psychology ay hindi lang para sa mga seryosong usapan o conflict. Pwede rin itong maging susi para buksan ang creativity at gawing mas masaya ang proseso ng paglikha. Sa huli, makikita mong kahit sa simpleng paraan, ang paggamit ng reverse psychology ay nakakatulong hindi lang para mapapasunod ang iba kundi para rin mapalabas ang pinakamagandang ideya na hindi mo akalaing nasa loob mo lang pala. Number 9. Sa pag-unawa ng human behavior. Isa sa pinakamahalagang gamit ng reverse psychology ay hindi lang para magpabago ng desisyon ng tao, kundi para mas maunawaan mo kung paano sila nag-iisip at nagre-react. Sa pag-observe mo kung paano sila tumutugon sa kabaligtaran ng sinasabi mo, mas nakikilala mo kung ano ang tunay na gusto nila at ano ang nagpapagalaw sa kanila. Halimbawa, kapag sinabi mong siguro hindi mo naman ito trip gawin, at bigla silang magsabi na hindi, gusto ko yang gawin, doon mo makikita na may interest pala sila. Kung sinabi mo naman na huwag mo na lang pansinin, yan at bigla nilang pinansin at pinag-effortan, malalaman mong mahalaga pala iyon para sa kanila. Sa ganitong paraan, nagiging tool ang reverse psychology para makita ang mga nakatagong motibo, hilig at ugali ng isang tao. Hindi ito basta manipulasyon kundi paraan para tuklasin ang natural na takbo ng isip at damdamin nila. Maraming psychologists ang gumagamit nito sa therapy o research. Kapag nagbigay sila ng pahayag na tila kabaligtaran, madalas lumalabas ang totoo dahil hindi na nararamdaman ng tao na pinipilit silang magsabi ng tama o socially acceptable na sagot. Sa pani-araw-araw na buhay, pwede mo rin itong gamitin para mas maintindihan ang kaibigan mo, partner mo o kahit katrabaho mo. Kapag sinubukan mong gumamit ng kabaligtarang pahayag at nakita mo ang reaksyon nila, may matutuklasan kang bago tungkol sa kung ano ang importante sa kanila. Ito ay patunayo na ang human behavior ay mas komplikado kaysa sa nakikita natin sa labas. Kapag naramdaman ng tao na may kalayaan sila, lumalabas ang tunay na kulay ng kanilang isip at puso. Sa paggamit ng reverse psychology, natututo kang hindi lang magpasunod kundi mas mahalaga, matutong makinig at mag-obserba. At doon nagsisimula ang mas malalim na pag-unawa sa human behavior na makakatulong sa iyo sa bawat relasyon at interaksyon na meron ka. Number 10. Sa pagpapalawak ng emotional intelligence. Ang reverse psychology ay hindi lang basta paraan para mapagana ang isip ng tao. Ginagamit din ito para mahasa ang iyong kakayahan na intindihin at damhin ang emosyon ng iba. Kapag marunong kang gumamit nito ng maingat, natututo kang maging mas sensitibo sa reaksyon ng kausap mo at doon, napapalawak ang iyong emotional intelligence. Halimbawa, may kausap kang halatang naiirita na sa sitwasyon. Imbes na sabihin kalmahin mo ang sarili mo, pwede mong sabihin na, siguro hindi mo na kailangang patuloy na makinig sa sinasabi ko. Sa sandaling iyon, pwedeng mapansin mo ang pagbabago sa ekspresyon niya at doon mo makikita kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Ang ganitong approach ay nagbubukas ng pinto para mas mapansin mo ang maliliit na cues, tono ng boses, galaw ng katawan, at mga salita na ginagamit nila. Unti-unti mong natututunan kung paano sila nag-iisip at nararamdaman, kahit hindi nila diretso sinasabi. Sa bawat paggamit ng reverse psychology, napapansin mo rin kung anong mga bagay ang nakaka-trigger ng kanilang curiosity, ng kanilang pagpupursige, o kahit ng kanilang inis. Lahat ng ito ay parte ng pag-aaral sa emosyon at asal ng tao. Kapag nagagamit mo ito ng may malasakit at hindi para lang manipulahin, lumalalim ang respeto mo sa emosyon ng iba. Hindi ka basta nagdidikta. Pinapakinggan mo ang sagot nila at ginagamit mo yon para mas maayos ang pakikitungo. Sa pangmatagalan, mas nagiging madali ang pakikihalubilo mo sa iba. Alam mo kung kailan magsasabi ng kabaligtaran para lumabas ang totoo nilang nararamdaman at alam mo rin kung kailan tatahimik para bigyan sila ng espasyo. Ito ang lakas ng reverse psychology kapag ginagamit sa pagpapalawak ng emotional intelligence. Hindi lang ito para mapao mo ang isang tao, kundi para mas maintindihan mo sila at mas maging epektibo ka sa pakikipag-ugnayan at pagpapahalaga sa emosyon ng bawat isa.
Sa lahat ng napag-usapan natin mula simula hanggang ngayon, malinaw na ang reverse psychology ay hindi lang basta isang laro ng salita. Ito ay isang makapangyarihang paraan para mas maintindihan ang ibang tao at maging mas epektibo sa pakikitungo sa kanila. Mula sa simpleng halimbawa ng huwag mong isipin ang puting kabayo hanggang sa mga sitwasyon sa relasyon, negosyo, leadership, mental health at creativity. Nakita natin kung gaano ka-flexible ang taktikang ito. Lahat ng iyon ay may iisang prinsipyong pinagmumulan. Kapag pinipilit ang tao, mas gusto niyang gawin ang kabaligtaran. Pero tandaan, ang reverse psychology ay hindi isang sandata para manipulahin o saktan ang iba. Ito ay isang kasangkapan para mas maayos na makipag-communicate, mas maunawaan ang damdamin ng tao, at mas mapaganda ang ugnayan ninyo. Kung gagamitin mo ito, gawin mo nang may malasakit at respeto. Gamitin mo ito para makatulong, para mas maging bukas ang usapan, at para mas maging totoo ang relasyon mo sa ibang tao. Sa bawat sitwasyon, laging isaisip na ang pinakamahalaga ay ang intensyon mo. Kung ang layunin mo ay para sa ikabubuti ng lahat, makikita mo na ang reverse psychology ay magiging natural na daloy ng iyong pakikitungo. Sa huli, ang psychology ay hindi lang tungkol sa pag-aaral ng utak at damdamin. Ito ay tungkol din sa paglalim ng ating pagkatao at sa paraan kung paano natin ginagawang mas magaan ang buhay ng bawat isa sa paligid natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagtalakay ng reverse psychology. Hanggang sa muli, dito lang sa Darkness of Truth.